Ay, kayo na ba yung sa Corina interviews? Oh, saan nyo ba gusto mag-set up? Dito sa sala? Or pwede tayo doon sa dining area? Kung gusto nyo, dito tayo mag-set up sa formal dining area or dito sa formal kitchen area. Dito naman yan. O kaya naman, sa baba tayo. Dito po yung ating memorabilia area. So dito pwede itong maialis sandali at maipalit nyo yung magandang dalawang sila nyo para sa setup namin ni Miss Corina. At dito rin is part of the memorabilia area also. So andyan lahat, makikita natin. Andyan yata si Miss Corina. Sasalubungin ko muna. Hello! Hi, Miss Corina! Hi, Justoni! Wow! Hindi ka nagbabago. Nagbabago naman. Nagbago na konting-konti lang for the better. Thank you. Tuloy. Pasok. Talaga bang 911 ang number ng bahay mo? 9I1. 9I1. Pero sa labas, mukha siyang dial 911. Parang for emergency, call Justoni Alarcon. Parang gano'n, di ba? At eto na tayo, nasa bahay tayo ng Adonis of Philippine Movies. O, di ba? Or Prince of Philippine Movies. O, bakit? Marami pang nakakaalala up to now. He's still very active, pero marami pa kayong hindi alam kay Justoni Alarcon. For one, ayan, nag-house tour na kayo at marami pang mga i-reveal na nakakatuwa at kapupulutan natin ng maraming aral. Promise, walang urungan sa mga tanong. Sure. Walang urungan sa mga tanong. Basta Miss Corina. Handa na ba kayo? Yan. Action star, matinee idol of the universe. Ganun talaga, di ba? Huwag na natin sabihin 90s, of the universe na lang. O, hindi ba? Justoni Alarcon! Thank you. Good afternoon. Thank you naman. Talagang bihira na ngayon, na nakakapagpa-oo kami ng guest dito sa bahay. Bakit? Paano bang mga tinatago ninyo? Ayaw ninyong ipakita ang mga bahay ninyo. Baka nahihiya lang na ipagmalaki yung bahay, baka sabihin ay mayabang kami. Ganun ba yun? Feeling ko ayaw lang nila magligpit. Ayaw magligpit. At saka naiinis na nagugulo ang bahay. Pero itong receiving area mo, it's like a receiving area. Yeah, this is a memorabilia area. So dito ko iniipon yung mga files ko sa mga movie projects ko, TV. So kaya ito siya ngayon. So grabe, Justoni, ang dami mo palang ginawang pelikula. Thank you. Actually, yung mga yan, sama-sama namin. Movies, TV, sa politics, tapos yung iba naman, naka-roll pa siya, hindi pa naka-poster. Sabi ko, next time ko lang ayusin. Galing, ano? Tsaka ilang taong ka niyan? 12? Hindi naman. Parang bata-bata mo pa dyan. Nung nag-start ako sa That's Entertainment Seiko, I was mga 17, 18 na. So doon ka nagsimula, That's Entertainment. 3 years after, nag-graduate ako sa That's. Kasi may graduation yan. Pag yung, halimbawa, kasi nasa action movies na ako noon, so para daw hindi alanganin sa action. That's, tapos kumakanta ka sa That's, tapos sa action, bumabalik ka, sumusuntok. So, pinag-graduate nila ako. So, okay lang naman kay Kuya Germs, pag kayong mga inaalagaan niya, hinuhulma niya ng mga bagong saltang bata, gumagraduate at umaalis sa kanya. Yes. Bali kasi, depende. Kasi kung may maganda ka ng role o mature role ka na, so parang alanganin pa na may kasabay pa na musical, tapos pinag-drama ka rito, pinag-action. So, yun ang ano nila. Pero malaking ano talaga. I mean, ang dami ko nang na-interview na artista na ang laki talaga ng naging ambag ni Kuya Germs sa industriya. Actually, sa That's Entertainment, diyan ako nakilala ng Seiko Film, si Tito Robitan, kinontrata ako, medyo wala pa yatang 1 year. So naging Seiko babies ako. Seiko kami, yan sila Cheryl, sila Rita Avila, at marami pang iba, puro Seiko kami. So, ngayon, sa lahat ng mga nanay at tatay na ang pakiramdam nila ay magiging action star din ang kanilang mga anak. Una, siya ay tubong, dito ka talaga sa Manila. Manila, no? yeah. Pero, ipinanganak siyang si Anthony Jesus Alarcon. Nakaka-pressure naman yung pangalan mo.
Just Tony, pero baliktad, Anthony Jesus. Kaya nagugulo iba. Minsan nilalagay, Jesus Anthony. Hindi, Anthony Jesus ako. Yung bunso Anthony ko nga is Jesus. Anthony Pierce naman, yung Okay. bunso lalaki. So wala namang effect yun sa iyo na Jesus ang pangalan mo? Wala naman, masaya naman ako sa Jess. Jess kasi tawag sa akin. Jess. Jess ang tawag Jess sa'yo. talaga yung I mga see. kamag-anak, kaibigan, Okay. katrabaho. Pero malungkot kasi 3 years old ka pa lang daw ay namayapa na ang tatay. Well, actually, parang mga 1 or less than 2 years. Parang, so halos hindi ko rin Maalala. yung time na yun. Okay, question. Paano, sa bagay, marami namang mga single mom dyan, Yung iba nga hindi nakilala ang tatay, Pero ikaw, ano ang karanasan mo bilang parang single mom lang, wala kang tatay na tinitingala? Siguro that time, nararamdaman ko, longing ako for a father noong time na yun. Kasi siyempre, nakikita mo yung mga kalaro mo, may mommy, daddy, may nanay, tatay. Pero lumaki ako na kaya kong mag-survive sa sarili ko. Kasi ang mother ko nag-work as a lady security guard that time. Hindi ako makapaniwala nung malaman ko, ang nanay mo ay lady security Yes guard. po, yes. Sinasama pa nga niya ako sa mga trabaho niya. Minsan nasa isang construction company siya, bantay siya ron. Minsan nasa school, minsan nasa mga establishment na mga, minsan bank. Hindi naman bank yata, isang establishment na commercial. So nakikita ko yung work niya, so alam ko. Tapos may time na hindi siya nakakauwi. So minsan ilang days na ako lang naiiwan. Sa lola ko noon, buhay pa yung lola ko. Ilan tayo magkakapatid? I'm the only one. You're the only one? Oo. Okay. So naiiwan talaga ako. Nung nawala na yung lola ko, namatay na, I was siguro 11 years old. So naiiwan na ako sa bahay noon, or minsan sa kamag-anak or sa kaibigan. So kasi yung work niya, minsan kasi ang lady security guard, yung oras mo, di ba 12 hours yun, usually 7 to 7 ng gabi, 7 ng umaga hanggang 7. Tapos pag hindi dumating yung karelyebo niya, tini-straight niya yun hanggang the next day ulit. Ganun ang trabaho nila. So wala sang choice. So minsan naman siguro baka dahil sa pamasahe, baon o pagkain, minsan 1 week di siya nakakauwi. So ako lang talaga naiiwan sa bahay. Wow. Or minsan, sa kamag-anak nila ako nag-i-stay. Talaga? Para, yun. Pero, okay, so I guess doon mo nakuha yung pagiging action star mo, yung nanay mo tumatangan ng baril. Di ba, Parang may nanay ka na, may tatay ka pa. Oo nga. Tsaka, Diba? Oo. siguro that time din, na kahit naman ng bata ko, I mean, modesty aside, pinagtatanggol ko naman ang sarili ko sa mga kalaro ko na nakikipag-away din. So, kaya ko naman ipagtanggol Big yung sarili ko. brother ka. Meron kang gano'n. Ibig sabihin, alam ko may mga bata naman. Alam mo mga bata, may mga nagbubuli rin ng araw, di ba? Kahit ng bata, kahit bubuli sa'yo, mas matanda, mas malaki. So, natuto ka mag-survive mag-isa na hindi kayong pagkadapa, tutulungan ka agad ng nanay tatay. Sige, lalaban ako, pagtatanggol ko sarili ko, yung gano'n. Ano yun? Ipinapanganak ka na bang gano'n? O dahil sa feeling mo, wala akong tatay, kailangan alagaan ko sarili ko? Siguro isang factor yun, Kasi pag alam mong wala kang halos kakampi, tapos ang mother mo nasa work, so kailangan matuto kang mag-survive sa sarili mo. So hanggang sa, sabi ko nga, total, bihira ko na makita yung mom ko noon dahil busy talaga sa trabaho. Nag-isip ako ng mga odd jobs na pagkakatrabahuhan, even at the young age. I was 11, 12, 13. Ang dami mo nga daw racket. Ano yung mga racket mo? Nagtitinda siya sa palengke. Sa labas doon, yung kaibigan ng mother ko, naglagay ng parang fruit stand. So ako nagtitinda ng fruits, mga ganun. Tapos sa palengke naman, sa market, kung naalala pa ng iba ron, yung ice, na cube ice, buo kasi yan, isang bloke yan, tapos nilalagari mo yan. Pag nilagari mo, ilalagay mo sa isang kahon, at dudurugin mo ng kahoy na malaki. So excited ako, di ba? May trabaho ko eh. Tapos dadali mo yan sa loob ng market, sa mga fish vendors, bibigyan mo sila isang timba. Tapos babalikan mo pa yung bayad nun mamaya, bibigyan mo sa may-ari, na kaibigan din ng mother ko. So, pag uwi ko, sabi ko, bibigyan ng pera, tuwa ako, di ba? Siguro, I don't know, 10 pesos by that time, malaki na. Tuwan-tuwa ako, may pera ako, di ba? Pero umiiyak ako dahil sabi ko, mami, tingnan mo yun ako, sugat-sugat dahil naganda, kalso-kalso, Kakaganon kasi mabigat yung bloke na yun, yung kahoy. Tapos dudurugin mo yung yung yelo. Tapos kukunin mo, lalagay mo sa timba. Pag uwi ko, doon ko lang napansin na, kalo ka. Oo nga. Siguro yung mga 3 days, hindi na ako bumalitan. Yung nanay niya kasi security yun. Ngayon, iniiwan siya dyan sa tiyahin ko. Pagka mag-yoyote na siya. Ngayon, porque yung tiyahin ko ay nagpapakapi siya, naglalaga ng mani, tapos kaming dalawa ang taga-deliver. Sa kasama ko yon, nagdadala kami ng mga kape sa kaping tinimpla po.
i-deliver po namin sa mga pwesto-pwesto. Ano ba, bumagay ba yung beauty mo sa palengke? Sabi siguro nila, anong ginagawa nitong tisoy na ito na nagpapalengke, Yun nga boy? tawag sa akin, uy, Tisoy, ano nga, yelo nga. O sige, sige, babalik ka, babalik ka. Totoo. Nakatuloy yung pagiging tisoy mo, no? Yes, Ang siguro. tatay mo yata merong dugong banyaga? Well, sabi ng mother ko, Pilipino na rin, tapos malayong ano na ng Spanish. Spanish, Malayo na, pero ayun. Pilipino yun, parang gano'n. Ayun. Habla Espanyol? Hindi. Hindi masyado. Baka Kapampangan pa, no? Baka nga. Okay, ang iba pa niyang mga racket, maliban sa nagde-deliver ng yelo, naging takatak. Ano yung takatak, boy? Ano yun? Ay, yung nagtitinda ng sigarilyo. Bali, yung cigarette vendor. Ganun. Correct. Ano Basta, yun yung sa may mga, sa yung traffic? Sa kalye. Pero ako naman na kasi, napwesto ako doon sa work ng mom ko, sa Quirino Hospital. Nandun siya. Sabi ko, gusto ko maganda dito, gagayahin ko, nagtitinda ng sigarilyo. Sige. Di gumawa ko ng isang cardboard na, na kahoy, nilalagyan ng sigarilyo. Pumikita ka rin, mabilis tayo. Kasi in the whole day, talaga may income ka rin talaga eh. Tsagaan lang talaga eh. Oo, Matyaga kahit kasi ako kahit paano. bata pa lang eh. O anong ginagawa mo sa pera mo na kinikita mo? Sa akin yun, hindi naman kinukuha ng mother ko. Parang pambaon ko na rin kasi hindi naman ako nahinto sa pag-aaral. Mula elementary, high school, and college. So ano yung required sa'yo o kinusa mo na ikaw ay naghahanap buhay? Gusto ko lang kasi nai-enjoy ko rin kasi since nga noong mga panahon na nabanggit ko earlier, hindi ko rin madalas makasama ang mother ko dahil nasa work. So sabi ko, habang wala akong ginagawa, ang pasok ko kasi usually 12 o'clock hanggang 5 eh. So yung morning hanggang before 12, 11, yun yung nagagawa ko yung mga ganung bagay. And happy naman ako. Tapos marami pa ako ibang nagawa na tawag ko ba yan, parang trabaho na like pagtitinda ng balut, nasubukan ko rin yan. Oh, wow! Ano yun? Paggawa- Meron kang balot? Good Ganon? din yata nagkaroon. Hindi, muntik na maging singer kasi Sige nga, sample ka naman ng balot, oh. Gusto ko lang marinig. Paano ba magbenta ng balot? Sige na. Narinig mo yung sakali, dalakan, di ba? Oo, sige. O, Diba? 1, 2, 3, go. Sige. Balut! Para ang may, ganun, parang kailangan may tono ka para Gusto- marinig ka ng mga uy, balut May kulot yung dulo. Oo, kasi pag sabi, balut, wala makakarinig sa'yo. Oo. Kailangan, balut! Para may... Pero malakas yun pag nasa labas ng kali. Ang galing niya, di ba? Oh, nakarinig na May ba kayo balot, ng tsaka ganon? penoy, may chicharon, may suka ka. Bibili sila. Minsan nga one time, medyo sumama loob ko kasi may bumili sa akin, parang mga nagiinuman. Alam mo yung, ayaw na akong bayaran. Sabi ko, bayaran niyo kasi mag-aabono ako nun. Sabi ko, bayaran niyo na. Yung pala niloloko lang naman ako. Binayaran din ako, may tip pa. Napagtripan ka kasi mistiso sige na, ka. alis ka na. Ginaganon pa nga. Parang may mga pelikula, eksena na binubuli yung mga bata, yung mga ano. Sabi ko, after nun, meron din ako nasubukan sa Kamuning area, kasi laking Kamuning ako. Proud to be a Kamuning boy. Ceramics factory naman, na maliit lang. Gumagawa ng mga vase, mga baso, mga jar, yung mga Chinese jar, mga big jar na ganyan. So natutunan kong magawa yon. So happy naman ako kasi maganda-ganda na yung mga may salary na talaga. Alam mo yun. I was 13 or 12, 13, 14 that time. So parang nagtuloy-tuloy ka talaga yung pre-puberty mo hanggang mag-teenager. Talagang Yeah. Tapos I think nung- magandang training yan, di ba? Training para matuto ka sa buhay, disiplina, na ang pera ay paghirapan mo ng gusto at hindi mo basta-basta gastos sa walang guwet ng bagay. Isa siguro sa magandang training yan para sa maganyang age. Correct. Para pag the time na okay ka na sa buhay mo, sa karir mo, o sa trabaho pinasukan mo, may yung value ng mapag-ano mo siya, napag-isipan mo na dapat ganito pala, di ba? Para hindi mo naman sayangin. At maituro mo sa mga anak mo rin. Yes, actually, yun naman ang ituturo namin ng wife ko. para Sige sa nga, kanila. ipagtinda mo nga ng balot yung mga... Kaya din. To value their, yung pinaghirapan nila, Yes, tsaka yung whatever, di ba? Correct. Pero Importante tinapos yun. mo naman yung pag-aaral mo. Tinapos ko naman po. Bali, nag-high school ako sa National University. Nung first year ako, yun naman yung napasukan ko yung pagtitinda naman ng newspaper. Tuloy-tuloy ang racket, Ang dami, Oo, ang dami. One time, first time, sabi nung kakalaro ko doon, 13 kami, di ba, going 14. Halika, sama ka, baka gusto mo. Kaya lang bahagang kuha ng newspaper. Kasi kinukuha mo yan doon sa may kuhaan. 5 a.m. dapat kinukuha Bagsakan mo yan. nun, Ganun kaaga, 5 a.m. Tapos matatapos ka hanggang 10 a.m. So dala-dala mo yun, nakapatong sa ulo mo yun. Ang bigat, di ba? Hindi naman ganun lang yan eh. Totoo. Pag nauubos yun, medyo handito na lang nakapatong yun, di ba? Pero pag ganun yun, tapos sinisigaw mo yun. People's, balita, bulletin, mga ganun. Sinisigaw mo yun. People Tempo, yan mo nung araw, yan ang mga dyaryo. Abante. Okay. Tapos, dyaryo nga, bibigyan. Yung iba naman sabihin, Soy,
Linggo-linggo, singilin mo ako, dala mo lang ako araw-araw. So, tuwing linggo, may mga sinisingil ako, ito si ano, ganito. Marami yun, marami. Madami. Tapos, lahat naman nagbabayad. So, pag malaking newspaper, malaking tabloid, mas mahal, mas may kita yun, mas maganda yung tubo. Oo. Pero wala kang puhunan kasi ano lang sa iyo, parang Pinapabenta lang sa'yo. pinapabenta lang nung bagsakan doon. Tapos ibibigay mo sa kanya, i-entrega mo yung pera. Ganun lang. I think kasi pagka nakatikim ka na ng kita, parang ayaw mo nang bitawan eh. Kung kaya mo, kakayanin mo Parang talaga. masaya naman ako kahit alam kong mahirap kasi biro mo alas 4 gising ka na, alas 5 hinahakot mo yun. Bago magliwanag, nag-distribute ka na. Pero bata ka pa lang siguro, malaki na yung katawan mo. Hindi, napakapayat ko. Payat. Halos yung time nga niyan, halos magkaroon nga daw ako nung pina-check up ako, parang magkaka-TB pa yata ako ng time na yun. Pero hindi naman natuloy. Parang nanghina resistensya ko siguro sa pagod. Yung nanay mo hindi nag-aalala sa'yo na panay ang trabaho mo sa kalye? Nag-aalala naman, actually ayaw niya. Ako lang itong, subukan kasi papasok ka naman ako sa work eh. Ganun. Pero may time naman na nahihinto naman ako. So ako naman, kasi tuloy naman ang pasok ko. Pagkatapasok naman, laro lang naman ang ginagawa ko. Yung sa Kamuning naman, nasubukan ko rin yung magtinda ng pandesal. So, okay ako doon kasi lagi akong busog eh. May pagkain eh. Sa bakery. So, madaling araw din yun. Dadali mo sa palengke, tapos babalik kami yung pinahiram mo na pandesal o mga binenta mo sa kanila. Ngayon, pag pupunta ako sa bakery, sabihin ko, may gumagawa ng ensimada. Sabi ko, subukan ko rin. Kasi yung ensimada, di ba, lalagyan mo ng mantikila yan. Tapos sasaw mo sa sugar, di ba? Lalagyan mo sa tray, di ba? Naging baker ka pa pala, panadero. Kasi gusto kong, tsaka pag nandun ako sa gawaan, kasi sisilip-silip ako ng masarap. Kinakain-kain ko na yun. Oo, talaga. Pag nakikita ko ng mantay, sige, kuha ka lang dyan. Okay lang ba? Sige. Tapos sabi naman, kumain ka na ba? Hindi pa ho eh. Sigurado ka? Ba't ang daya mong ano rito? Sugar, asukal. Inupahan ko na yung mga ensimada. Okay naman. Pinapatawad ka naman. Busog ako lagi doon kasi nga bakery sa Kamuning. Yun ang leksyon. Kung naraket ka sa restaurant. Para busog ka sa pagkain. Oo, siguro pati yung balot tinitira mo. Ayun naman kasi, yung sobra naman talaga kinakain ko. Kasi bilang naman yun, babalik mo talaga yung bayad na wala kang choice. Bilang. Bilang yan. I see. Kailan mo pinangarap ang maging artista? Well, actually, hindi ko naman siya pinangarap. Sinasabi ng mga kaibigan ng mother ko o ng relatives, si Jess, wala nang bata. Pwede mag-artista yan, kaya siguro yung bata yan. Parang gano'n, sabi ko. Ako naman, nung time na yun, actually gusto ko kumanta. Dahil pag sinabi ng mother ko, kanta ka, kakanta talaga ako, malakas sa loob ko. Hindi ko naisip yung acting ka or what. Kasi pag may mga gathering, si Jess, pakantayin nyo. Papakantayin. Kanta naman ko na yung... Teka, kumakanta ka ba talaga? Hindi naman talaga. Hindi. Pang Dutch entertainment. Sumusunto ka tsaka namamaril. Pang Dutch entertainment lang kami. Kumbaga simple, iba yung talagang masasabi mong singer. So siguro doon tayo napunta sa acting, kaya doon tayo napunta sa totoong gano'n, showbiz talaga. So parang pag ganon-ganon, so nakaisip ka na, baka pwede nga. Baka nga. Tapos yun, dumating lang yung panahon na gano'n nga, sa Dutch Entertainment. Paano ka nga napunta doon? Siyempre, pinapakanta-kanta ka lang dyan sa tabi-tabi. Paano ka napunta sa TV? Yung mother ko, kaibigan si Kuya Vir Mateo, yung ating writer din siya, pero sumalangit na ba. Dahil siya naging manager ko, so siya ang tumulong sa akin na mapasok namin unti-unti ang showbiz. Ang galing naman, ng kapalaran. So, tsaga-tsaga talaga. Kasi sabi ko, maganda na rin yung unti-unti ang pagpasok kaysa naman yung bigla, tapos biglang wala ka naman ng gagawin or next. So maraming pinagdaanan. Kumbaga bago yung mapunta ka lang sa Dutch Entertainment as one of the hosts ni Kuya Germs, napakalaking blessing na yun. Tapos kinontrata ka pa ng Seiko Films, another blessing uli na, ito na. Sabi ko, parang tuloy-tuloy na yung aming mga dream. So tsaga hanggang sa kinukuha ka na rin ng mga movies outside the Seiko Films. Kasi pag outside Seiko Films, medyo mas maganda-gandang TF mo, mas mataas lalo. Diba? Pero I'm grateful to Seiko Films, kay Tito Robitan, kasi talagang lahat ng tinutulungan nilang stars na i-build up, talagang natulungan nila. At ang gaganda ng mga kwento ni Gestoni tungkol sa kanyang mga ginawang pelikula na napakarami pala, hindi ba? Tapos yung kanyang mga kwento tungkol sa mga superstar na kanyang nakasalamuha. Yan ang pag-uusapan natin, yung showbiz journey mo naman. Di ba? Na may pagmamalaki, appear tayo, dami pala, boss. Napakarami. Thank you. Biro ninyo, halos 50 pelikula at halos 100 serye lang naman sa telebisyon ang nagawa ni Gestoni Alarcon sa loob ng halos 30 taon. Pero child star ka noon, di ba? 2 years old ka na. Hindi naman. Para wag na sila mag-calculator, baka mabuko. Hindi, to be honest, this year, 2024, 40 years na ako sa showbiz. Wow. So yun ang ating
Yung almost 50, yun yung nabigyan tayo ng break, modesty aside, na as lead role sa mga action films. Yes. And then yung less than 100, kasama-sama na yung TV shows, movies, so Ang lahat na yun. dami. Sobrang dami. Napaka-prolific, no? After that's, paano ka muna napunta sa seryosong role? Bali yung Seiko Films, kinontrata ko ng Seiko Films to be their stars. Kaya nga tawag sa akin, mga Seiko Babies that time. Mga comedy films, like meron kami nila Gary V, Romy Sarmenta, Tito Dolphy, kasama rin sila Shasha Padilla ng time na yun. Actually, doon nga sila nagkakilala sa movie na yun. Sinabi doking ko pa. Ganun ba yun? Tapos, comedy, and then binigyan ako ng break as a leading man yun sa Huwag Mong Buhayin ng Bangka. It's a drama, horror with Tita Charito Solis. So, maganda naman na naging result nun sa box office ng film festival that time. Doon ka na-discover bilang serious actor. Siguro nga, dahil noong time na yon, bago ko ginawa yon, pinang-workshop pa ako kay Direk Loris Guillen. No? Sabi ko, ang galing naman ng director mag-workshop pa sa akin. Sabi ko, makakatulong siguro sa akin to. So, I guess nakatulong naman. Tapos, meron pa yung time na yon na si Direk Joel Amangan, hindi pa siya nag-direct. Win-workshop din ako. Parang one time na yan session. Tapos, napunta naman na sa action. So, binigyan ako ng break ng Seiko Films sa action films as a leading star. Ayun, action. Siguro kasi nasa tipo, no? Siguro. Lumaki na ba ang katawan mo nun? Well, nag-uumpisa pa lang na I do my workout and everything para naman ma-develop. Kasi talaga nung 12, 13, 14, ako 15, talagang slim ako matangkad na payat. Pero nakatulong yung pagiging security guard ng nanay mo. Siguro. Tinuruan ka ba ng nanay mo humawak ng baril? Hindi naman, pero pinapakita niya sa akin. Curious ako, pero ayokong hawakan dahil takot ako Okay. Pero nung nag-action na ako, sabi ko, para mas tama ako sa ginagawa ko, sa paghawak ng baril, sa pagpuputok, talagang nagkaroon ako ng sarili kong gun na ako'y may-ari. So, member nga ako ng mga pro-gun, yung Responsible Owners of Gun. Tapos talagang natuto ako mag-firing, mag-competition, practical shooting. Sabi ko, normal, maganda. Tapos siyempre, nagagamit ko rin sa mga movies ko na alam ko yung mga tamang galaw, tamang gamit. Di ba? Hindi yung parang imposible. Parang nangyari na iputok ng gano'n yun, yung gano'n parang fancy-fancy. So yung normal na pag-shooting, yun ang nagagamit ko. Saka pag-iingat, siyempre pag-iingat ng baril. Ayun. So For may safety. epekto kahit paano, di ba? Nag-play ka na ba ng role ng security guard? Meron na din no? Meron na rin? Mostly police, Oo. police, military, Oo. hoodlum, ano ba mga iba-iba no? Okay. Sa dinami-dami nito, grabe, ang dami. Okay. Anong top 3 mo dyan? Meron ka bang top 3? Well, una-una yung, kasi nabigyan ako magandang break dun, saka magandang resulta, yung Huwag Mong Buhayin ng Bangkay na movie. Oh. Seiko Films, no? Bakit? Kasi blockbuster. Blockbuster, at the same time, talagang napakahirap gawin ng movie. Kasi namatay ako dun As a, pianist, concert, artist dun Namatay ako. Ang gusto ni Tita Charito Solis, buhay niya ako, mabuhay ako. So nabuhay ako doon, sira-sira yung mukha ko, parang zombie. So imagine, ano yung nilalagay sa mukha mo ng time na yun, di ba? Prosthetics. Tapos masakit yung mga pandikit nun. Parang amoy rugby na di maitinta. Tapos pag tinatanggal yun, Sakit. yung direct namin, si Direct Mauro Samonte, ayaw matulog ng gabi nun. Gusto nun talagang gising hanggang umaga. Oo. So pagpakap namin ng mga 6 a.m., ako yung naiiwan kasi tinatanggal pa yan, dahan-dahan. Pag uwi ko, sugat-sugat yan, naglalapnos. So pinapaderma pa ako after 1 month yata kasi nga, ang hirap Pero what an honor to star with Charito Solis. Yes, no? yes, talaga naman. Hindi ka ba natakot doon? Sabi nila, ano daw siya, matapang sa set. Napakabait sa akin dito, Chato. And even after that movie, nagkakasama pa kami sa ibang project. So, masaya-masaya ang kasama siya ng time na yun. Tsaka napaka-supportive niya. Ito, Jess, ito, anak. Napaka-galing Galing, niya. Okay, number 2. Ano ang susunod mong top? Siguro yung comedy film with Tito Dolphy, no? Kasi masaya ako na nakasama siya. Bata pa lang ako talagang pinanonood ko si Tito Dolphy. Tawan-tawa ako lagi sa mga John and Marcia, kung ano-ano pa, mga movies. Talagang, sabi ng miss ko, talagang fan na fan ka Tito Dolphy dahil lahat ng gawin niya, natatawa ka. Sabi ko, oo, kasi mabilis ako talaga matawa kay Tito Dolphy. Patrolman Bulagsak. Si Kapitan Betong. Kumusta kayo? Kamusta, iho? Ha? Mabuti ho. So, nung magkasama kami, tapos nakakausap ko, so masaya ako. Tapos yung role ko rin ay police na engot-engot na puro palpak. Yun. Tapos nagtutulungan kami sa istorya, parang sa eksena. Si Dolphy ba nakakatawa kahit sa likod ng camera?
Yes, nagpapatawa naman siya sa amin. Papatawa rin siya. Kasi hindi ba Nagpapatawa rin sabi siya. nila ang mga comedian seryoso? Serious pag ano, no? Pero nung nakasama ko, ano naman siya, nagpapatawa sa amin. Nagpapatawa lagi, rin si Dolphy. Kahit yung magte-take ng ganyan, ano ba, basta tawa yun. Lagi siya may joke na naisip eh. Swerte mo na naman, biro mo. Dolphy na naman ang Tita kasama mo Chato, Tita dyan. Dolphy. Blessed din yung career mo, no? Yes, I Sa believe totoo so. Modesty aside, siguro naman ay Oo. sa pakikipagtrabaho ko naman sa mga nakatrabaho ko, lalo na yung producer namin, nagtiwala naman. Kapasalamat to, nagtiwala sa akin. At hindi lang naman ako dahil marami rin kami mga Seiko stars na pinagtiwalaan, na nabigyan ng break, di ba? Kasi may epekto yun na yung ka-eksena mo, malaking artista, mga higante sa industriya, Totoo po no? yan. Ano ang top 3 mo? Pangatlo? Siguro yung nag-action ako kasi yun talaga yung sabi ko parang ito dito ako mas swak sa tingin ko na mas gusto ko. Yung may ginawa ko yung kami ni Gretchen Barreto, yung Ang Lihim ng Golden Buddha. It's an action film na true to life story. So maganda naman. Maganda Anong naman role yung mo resulta. dyan? Ako si Roger Rojas, yung nabalita nung araw yung naghukay sila ng treasure sa Pilipinas. Nahukay nila yung Golden Buddha na yung ibabaw ng head ng ulo nun, may diamonds pang araw Totoo yung ba araw yan? eh. True story yan True eh. story, oh. Tapos siyempre may mga complications yan eh. Diba sa story. Okay. Tapos okay naman yun with Direct Francis Posadas. Si Francis Posadas ay Seiko Films na director din. Kung ano man ang problema niya ron, wala tayong pakialam. Ang importante, mabait siya sa atin. Alam ko. Pero porke ba mabait siya, okay lang, kahit mapahamak ka? So hindi naman kayo naging mag-girlfriend, boyfriend ni Gretchen Barreto? Hindi, magkaibigan. Actually, si Gretchen Enriquez, bridesmaid kayo sa kasal ko eh. Si Totoo Parehas, ba? Si Rita naman, ninang ng bunso ko, anak na lalaki. Talaga? So mga kaibigan talaga Kasi namin. sabi nila, hindi ba, kapag nakaka-love team, hindi naman love team, love team sa pelikula, dahil magkasama parati, nagkakatuluyan. Nangyari na rin sa'yo yun. Hindi naman. Talaga? Isa lang naman ang leading lady ko na nakatuluyan ko eh. Yung miss ko si Lisette. Biro lang. Alam mo, ang galing mo rin, ano? Ang galing mo eh. Alam mo, nanonood siya ngayon eh. Ikaw pogi points ka pa. Ang dami mo sigurong atraso, no? Wala. Oo. Good So, boy naman ako. Good boy. Mukha naman, pero natuto na ako. Pero balita namin, ikaw ay one-woman man. Ano yun? Totoo yun? Totoo po eh. Siyempre yung nasasagot niya. Hindi natin tinatanong yung mga ganyang tanong. Eh siyempre, paano kayo nag-meet ni Lisette? Unexpected yung meeting namin. Kasi during that time, 1991, papunta kami ng USA, no? Nila Gretchen Barreto, sila Jeffrey Santos, Aljon Jimenez, to attend the parade ng parang Filipino, mayroong no affair eh. Hindi ko lang po, Fiesta Ben or sarang Parade of Beauties. So isa si Lisette sa mga beauties ng time na yun na dapat escort ako. Kasi isa sa mga napiling LA's 5 prettiest ng time na yun. So escort kami sa mga bawat namin. So nangyari, pumutok ang Mount Pinatubo ng time na yun, 1991, July yun. Hindi kami makapag-fly sa airport international. So 2 days kaming balik-balik doon hanggang sa naka-fly na rin kami. Pero dumating kami ron, tapos na yung affair. Pero meron pa kaming show doon na gagawin parang sa isang naging kumari ko na rin, si Marian na Pagsibigan sa isa bayanihan show dati yung venue. So nagawa namin yun. Pero na-meet ko siya after 2 weeks pa. Pinakilala siya, ito yung magiging party mo dapat nun sa parade. Kaya lang, nung na-meet ko na siya, after 2 weeks, na-love at first sight na ako. So, yun na. Ayun. Sabi ko, ito na yung babaeng pakakasalan ko, sabi ko. Totoo ba? Kaya ang ginawa namin, after 3 weeks, nagpakasal, mga 2 weeks, nagpakasal talaga kami. No way. No. Hindi. Sa Las Vegas kami nagpakasal. Sabi ko, Hindi "Pakasal talaga. tayo." 2 weeks? 2 weeks, 2 weeks yung... 2 Iba rin weeks. ang kamandag mo, Whirlwind romance kami. Sabi ko, pag umuwi pa ako ng Pilipinas at di ko ito napakasal, baka malimutan na ako nito o baka sabi ko, magpakasal tayo, sabi ko. Bakit ka Kasi- naman nagmamadali? Ilang taon ka lang noon? 22. 22. 23 siya, 22. Wow. Pumayag naman, sabi ko. Ubuhin na ako ng Pilipinas, di ba? Sabi ko, di sumunod ka, tapos pakasal tayo sa simbahan naman. Oo. So nagpakasal kami. So that was July. Then August 8, nagpakasal kami sa Las Vegas. Alam mo yung mga drive-through Las Vegas wedding chapel doon? Doon pa nga kinasal sila Michael Jordan, Joan Collins yung time na yun. So, umuwi siya rito, December 5 naman, sa Manila Cathedral kami nagpakasal. Serious talaga yan. Dahil And that ever time, since kayo na? yes, mula nung July. So, Talaga? ano na kami, mula I mean, when 1991. you know, you know. Kaysa maghihintay ka ng
ilang taon ako sino man, o matagal na, hindi naman nagkakatuluyan. So, sa feeling ko noong time na yun, so, hindi naman ako nagkamali. So, tinanggap niya ng taus-puso na ikaw ay pawisin. Ha? Yeah. Di ba? Siyempre. Naalala ko lang kasi action star. Malamig sa Amerika, dito naman. Oo. Mainit. Hindi masyadong ano doon. Ano. O mamaya, babalikan namin ng love story mo tsaka yung family life mo ha, with Okay. Lisette. Training of an action star. Ano yan? Parang kailangan nasa firing range ka, workout, anong ginagawa? Well, kaya nga nung nag-start ako, nag-purchase talaga ako ng gun for myself para gusto ko mapag-aralan ko yung tamang pag-handle ng gun for safety, for myself, and siyempre sa lahat ng mga nakaka-eksena ko, safe ako. So para pag may pinapagamit, chinecheck ko rin yun bago ko gamitin. Kahit, di ba, meron nga nangyayari na aksidente, live bullet ang nilalagay, imbis na blanks, di ba, may na-aksidente, may namamatay. Kailan lang may chinecheck ko nangyaring yun. ganyan sa Hollywood. Di ba, Oo. may hearing-hearing pa nga sila, di ba? So, isa yun sa mga concern ko ng time na yun. Sabi ko, dapat maging maingat kasi marami aksidente. At least happy ako na napag-aralan ko yun. So, alam ko na yung gun safety para sa sarili ko at sa mga tao. And then at the same time, nung nag-upisa ako mag-action, pinag-training dito ako ng Seiko Films kay Direk Baldomaro. Binigyan ako ng mga tao na tutulong sa akin to have a fight scene, to roll, gumabang sa mga lubid kung saan-saan. Talagang parang military training. So, background, para lang at least pag pinanood ka sa movie, hindi naman yung saliwa yung mga suntok mo or awkward. So, kahit pa paano, natutunan ko naman yung mga movement. Kasi para ka lang sumasayaw niya, umabante, umatras, tumigil, tumiiwas, yung mga ganong ano. Correct. Pag hindi kasi tama, pag pinanood mo, nakakatawang panoorin sa TV tsaka pelikula, with the guidance of yung fight instructor mo, pag hindi ka ginaid ng tama, tsaka pag wala kang training, awkward di ba? So, alam ko naman yun dahil sa umpisa, talagang awkward stage pa ako nung time na yun. So, unti-unti, replenish, pinag-aralan ko, pinagbuti ko. So, yun naman, maganda naman naging itsura. Sabi naman nila yung mga eksena na ginagawa ko. At yun na nga ang naging Gestoni Alarcon, action star of the universe. The universe. Thank you. Oh, teka muna, pero meron siyang buhay sa likod ng camera. Siya ay isang tatay. Nagulat ako. 30 plus na yung kanyang... 30 years old yung panganay. Panganay, di ba? 26 yung bunso. Yes, Naku, proud tatay ito. Nakakaingit. Paano ba gumawa ng mga ganyan? Turuan mo nga ako. Yan ay tuturo sa atin ni Gestoni. Di ba? Okay. Wow, a father to 3 beautiful children, Jessica, Angela, at ang uniko iho na si Anthony Pierce. Wow. Ano 30 years old ang Si Jessica. si Jessica? Anong hilig ni Jessica? Kasi nag-graduate yan ng biology. So, more on mga medical. Biology. Pagdodoktor? So, plano niya yung medicine proper. Pero this time, hindi pa. Hindi pa. Si Angela naman, speech com sa UP. Nag-graduate din. Then, yun, what is this? Nag-cum laude yung bata. Wow. Nagka-taekwondo pa yan nung time na yun. Ari black belter. Aba. So, masipag. Siya ang naging action star sa mga anak mo. Yun na nga. Pero siya rin yung artista, right? Yes, Oo. So, sparkle. proud ka naman, proud. Yes. Then, siya naman kasi, gusto naman niya talagang mag-showbiz after pag nakagraduate na raw siya. So, pinayagan naman namin. So, try mo. Para kung gusto mo, di stay ka. Pag medyo hindi mo na gusto, di meron kang fallback. Sa kolehiyo, anong tinake up niya? Speech com. Ayun, speechcom. Naku, hindi mo na mapipigilan yan. Hindi mo na mapipigilan yan. Tapos si Anthony Pierce naman, bali biochem. No? Sa Lasal naman siya. So, nag-work din siya, mga online work, mga US company, gano'n. So, enjoy naman siya kasi gusto niya magkaroon muna maraming background sa work para next time, kasi may mga target sila na mag-work din sa abroad, parang gano'n. Right. Yung mga ganun. Why not? Yeah. Biochem. Hindi yan mawawala ng trabaho. Dalagaan ako, salamat. Oo. Sabi ko nga, basta't makapagtapos kayo ng pag-aaral, yan yung pamana namin sa inyo ng mami nyo. Kahit saan kayo makarating ng mundo, hindi kayo magugutom, mabubuhay kayo. Correct. Basta naka-graduate ka, di ba? Malaking bagay yung nakatapos kayo. Pero meron ka rin bang mga, okay, pinag-aral mo, di ba? Pero meron din ba kayong mga, anong formula mo sa pagiging tatay? Kasi iba yung napag-aralan mo sa buhay, di ba? Kasi pwede kang merong cum laude ka nga, pero kung wala kang tiyaga, hindi ka marunong lumaban, hindi ka marunong pumreno, pakisama, paano tinuturo sa anak yun? Well, siguro, hindi naman kami, kumbaga, nag-umpisa lang din kami mag-asawa na hindi pa naman namin lahat alam, di ba? Kumbaga, through experience, through learning experience, doon lang natututo sa buhay, di ba? So, ang importante, sinasabi namin ay maging mabuting anak kayo.
wala kayong makakapagdaang tao, wala makakaaway, matuto kayo makisama, at i-value nyo yung mga pinaghirapan nyo sa buhay na hindi basta-basta, like for example, yung handling money, isipin mo kung ano yung talagang kailangan mo lang gastin, kailangan mo bilhin. Kumbaga, i-value mo para pag-ingatan mo. Kasi hindi naman pwedeng kung ano yung gusto mo, bili ka lang ng bili sa mga gusto mo sa buhay. Diba? Kung bibili ka, tanongin mo sarili mo, kailangan mo ba yan o hindi. Pag kailangan mo, kunin mo. Pag hindi naman, tatambak mo lang, huwag mo nang bilhin. Mga ganun. Saka mag-save ka, di ba? Para sa future. Kung ano may nagiging trabaho mo or income generating na ginagawa mo, i-save mo. Kasi hindi po alam, di ba? Pag nagkaroon ka ng pamilya, anytime, meron ka ng mga nakatabi. Importante. Hindi ka ba nahirapan ng mga teenagers sila? Ang hirap daw. Pag teenager. Well, siguro isa yun sa mga, hindi naman ako super disciplinarian, pero yung discipline lang na sinasabi namin na mag-ingat sila sa paglabas-labas sa mga grupo, sa mga kaibigan, barkada, yung sinasabi namin sa kanila na samahan nyo lang at least yung mga mabubuting grupo. Kasi pag napasama ka sa masasamang barkada, diyan nag-uumpisa yung mga masamang impluensya na masisira ang buhay mo, present and future. Kasi doon nag-uumpisa yan eh. Pag naumpisa mo na, especially yung pagka-drugs, kung ano pa mang bagay, hindi mo na mahirap na hiwalayan yan. Swerte na lang yung talagang nakakapagbago nakakahiwalay sa mga ganyang bagay. Di ba? Iba naman kasi, hindi naman sa drugs lang, nakakagawa pa ng masama, krimen. Di ba? Yun ang namin na huwag sila masama sa mga ganong mga pangyayari o mga grupo na mga hindi karapat-dapat samahan. So, thankful kami dahil through our prayers and guidance ay maayos naman ang buhay nila at nakikinig naman sila. Kasi hindi mo naman mababantayan Hindi mo siya mababantayan, 24/7. matututukan, kahit i-text mo or tawagan mo, hindi mo nakikita yung nangyayari sa labas. So, talagang ano lang. Pero ang importante, ang masabi ko sa inyo, sabi ko nila, at least kami magulang mo, makulit man kami, andyan kami para sa inyo lagi. Di ba? Iba nga may magulang, pero hindi naman lang makausap, hindi magkaroon ng time for them. Ito, kahit matatanda na, kahit malaki na, nakakasama naman namin kumain sa breakfast, lunch, or dinner, or kumain kami sa labas together with the family, o pag may occasion kami, That's nakakasama naman sila. good. At least walang rebelde. Masama sila. Oo, sumasama pa rin. Masaya pa rin, masaya pa rin. Oo, masaya pa rin. Kaya pag dumating na yung panahon na kanya-kanyang buhay na sila, may mga asawa na, magkakaanak na, magkakapo na kami, andyan pa rin naman kami sa likod para, ang Pero parents ano naman ba, meron na bang may balak ikasal? Actually, yung panganay ko si Jessica. May nag-civil wedding siya with her boyfriend of 10 years, si Benson. Then plano nila by December this year, mag-church wedding naman sila. Nay, So, malapit siya na una. maging action lolo. Mabilis sa panahon. Diba? Action lolo na Actually, siya. ang generation ng mga kabataan, late na sila magkasawa Napansin ko. Maganda yun. Hindi lahat maaga, Yeah. di ba? Hindi, Hindi, ayon sa pag-aaral, ang mga kabataan daw ngayon, lalo sa first world countries, alam na nila yung kahalagahan ng income. Tsaka- Ini-enjoy nila. Kaya puro career ang parang gusto Career, career. Tapos pag oo. ready na kami, tsaka namin gagawin. Okay Correct. naman, wala namang problema. Tama naman yun. Bawas na rin yun sa sakit ng ulo nyo. Okay, so graduate sa buhay bilang tatay. Swerte mo rin, 26 na yung bunso mo. Ako, 5 years Malapit old na. pa lang. Malapit ka Sabi ko pa. nga, di ba, enjoy mo na yung 5 years old pagkatibagatin ng mga 10, 12, 15 niya, medyo hindi ka napapansin, masyadong busy na yan. I know, May mga right? barkada na yan, may mga Oo. kaibigan na classmate na, di ba? So masarap yan, napakasarap ng Oo, age napakasarap na yan. nga na Enjoy age. yan, mga oo. bata. Ay, kailangan makilala ka ni Pepe kasi aspiring action star siya. Oo, gusto talaga niyang maging Paw Patrol. Wow. Ganon. O Avenger, yun. Okay, from pelikula to family to politika. Paano ka napunta doon? Well, aksidente lang yan, Bali, wala na akong planong pumasok sa politika. Pero during that time, pumasok kasi ako as city councilor sa Antipolo noong 2001. Noong 2001, sabi ng isang taga-Antipolo, kilala ko, pwede ka bang kuning mag-councilor, sumama ka sa amin kasi kulang pa kami ng isang councilor. Sabi ko, ano bang gagawin natin? Sabi ko, wala mo alam dyan. Sabi ko, mga kampanya, tapos pagdating pag nanalo naman kayo, tuturuan naman kayo kung ano yung gagawin niyo sa mga procedure or mga paano yung sistema. Sinubukan ko, then awa ng Diyos, nakapasok naman tayo, city councilor, 2001. Wow, first try. Nung nandun na, siyempre may mga session kayo, yung pala legislation ang papel mo bilang city councilor. Di ko pa alam kung ano Hindi mo yung alam yun. nung time na yan, di ba? Kasi ang mayor pala is more on executive. Yes. Kung ano ipapasa nyo as city councilor, yung city ordinances, review ng mga resolutions, tapos pag pinasa nyo, mag-i-implement mayor naman as executive. Nung time na yan. Sabi ko,
ito pala yung trabaho. Enjoy naman, okay naman, kasi nakakapag-politika ako, nakakapag-shooting taping pa rin ako. So, hindi mawala yung talagang first love ko yung showbiz, di ba? After nun, tapos sabi, after 3 years, pasok ka, saan ka sa amin, vice governor, sabi ko, ano gagawin ko dyan? Sabi ko, hindi pala vice governor, hindi lang pala isang bayan, 14 towns ang probinsya, buong probinsya. Yun nga, pinalad din sa awa ng Diyos. So, as presiding officer ka naman, so ganoon din ang ginagawa mo, nasa legislation ka, ikaw nag-preside ng mga provincial board members na kasama mo, i-review yung mga ordinances, then resolutions, pag pinapasa, si Gov naman ang nag-implement ng mga... Anong pinaka-proud, accomplishment as Vice Governor? Well, siguro yung lahat kasi nang naipasa namin doon ng mga resolution and ordinances, usually yan ang makikinabang kung ano yung nag-propose na mga bawat bayan. May mga napatayo doon ng mga bagong hospital, mga eskwelahan, na sila naman nagpapa-implement noon. Kasi kami, once na ipasa namin sa session, sa executive naman nagpapa-implement noon. Tapos, ang nakakatuwa lang doon, pag napasyalan mo yung lugar rin, invite ka sa mga inauguration, nakalagay lang yung mga name mo na kami yung, during the time, kami yung kasama sa nagpapasa ng resolution na yan. Mga ganung bagay. Galing, oo. Tapos after nun, naman ako, provincial board member, nakuha na ako. So, naka 3 terms ako. Natapos ko yung 3 terms. So, modesty aside, yung 3 terms na yun, nag-number 1 tayo. So, pag naka-leave ang Gov, yung vice namin, nagiging Gov, ako nagiging vice, ako rin nag-preside. So, parang ganun lang. Tapos, marami rin kami nagawang mga resolutions na, siyempre, pa sa pangkatata naman. Anong sikreto para maging number 1? Sipag at tiyaga. Yun lang yung Totoo ba? Sipag at tiyaga lang talaga. Oo. So, masipag ka rin? Kailangan yun ang ginagawa ko Actually, honestly, hindi naman ako nag-i-spend talaga ng malaki sa aking pagtakbo. Totoo ba? Yung huling ang takbo ko dyan, halos ilang piraso lang yung mga pare-pernalas ko na ipang-aabot. Ang importante, I think, yung visible ka. Yes, diba, visible, alam nila yung ginawa mo. Yeah, pakita mo yung trabaho mo. Tsaka, hindi lang kasi doon natatapos yung session. Dahil halos lahat ng bayan, napupuntahan namin, iniikot, pinupuntahan. Marami rin nangyayari mga disaster, napupuntahan namin yan. Diba? Panahon ng mga bagyo, panahon ng pandemic. So, andyan ka to serve them, to support them, kung ano yung pangangailangan ng mga tao. Diba? Kaya nga may mga provincial disaster, yan ang nagtutulong-tulong kami para maiabot yung tulong na pwede sa mga tao. From showbiz to public service, talagang he's gone a long, long way. Pero marami pa tayong revelation. Yung mga bagay na ni asawa niya hindi alam. Hindi alam. May mga hindi alam ba si Lizette? Tungkol sa'yo? Alam naman lahat. Totoo ba? No. Si Mar, merong mga hindi alam tungkol sa akin. Oo, talaga? Hindi ko alam. Ano ba yung Hindi siya makapagsalita. Parang pinapawisan ka na naman. Bigyan nga siya ng bagong t-shirt. Magbabalik po kami, magpapalit lang siya ng kanyang suot. At nandito tayo ngayon sa ibang bahagi ng kanyang bahay. Sabi ko nga, bihira lang yung pumapayag na papasukin namin yung bahay nila. Ewan ko nga kung anong tinatago ng mga celebrity na ito. Pero si Gestoni, well, sanay. Kasi public servant kayo. Kailangan lahat bukas, right? Nasanay ka na Siyempre. na lahat sinishare mo because of politics and public service. Yes. Ako naman kasi kahit sakali kami makita, of course, I have to, kailangan ko silang kausapin kung ano yung mga issue, ano yung kailangan, so kung ano yung pwede magawang pagtulong, yun naman ginagawa. Tsaka tulong-tulong din kami ng mga kasamahan ko, hindi lang naman ako mag-isa. I wonder kung sino sa mga anak niya ang magiging politiko rin. Kasi sa ngayon, si Angela pa lang of Sparkle ang nasa showbiz. Yun. Welcome, Angela. Magdahan-dahan kayo. Black belter yan sa taekwondo. O, di ba? Uy, pinag-aaral ko rin si Pilar ng taekwondo. You think it's a good thing? Yes po, actually. It's Why? great self-defense po for everyone. Saka po, maganda po yung equip po kayo lagi. In case you're not with them, they know how to protect themselves. Totoo ba? Yes, yes. They say it's also good for the bones, di ba? For the bones, for development ng katawan. Magandang foundation yan. Malang bata pa lang nag-uumpisa na. Kasi pinapapili si Pilar ballet or taekwondo. And So, they reinforce a lot of discipline po talaga. So matututo po kayong maging very hardworking and
very focused po sa mga goals. Ayun, So they're very okay. strict po talaga when it comes That's to the good. martial We need arts. that. Yeah. Oh, lalo si Pepe. Naku, likot. Ayan, kailangan ng disiplina. So, tama ba na kung ano ang nakikita ng anak habang bata pa siya, doon siya mapupunta? Kaya ka nag-showbiz? Kailan nag-start yung pangarap mong lumabas sa camera? Actually, it started po very young. When I was a kid po, naging saling kit po ako sa mga tapings ng dad ko. And before po kasi may mga teleserye siya, I was tasked to video or record sa VHS yung mga teleserye niya. So, nakatutok po ako sa TV, no, may hawak na remote. Bawat labas po niya sa TV, kailangan i-record ko yun. So, I guess with that kind of exposure with his films, I got inspired na po talaga to enter the industry. Talaga? Kasi bukod sa kinokollect yung mga photos o mga posters, so gusto ko rin yung mga labas sa TV, nare-record na. So may mga file din ako. So how is Justoni as a father? Action star! Naku, nakakatakot manligaw. Miss Karina, sa labas po, marami pong natatakot kasi po alam nila, very into guns, Wala akong into ginagawa sa kanila. mga fight scenes. But in reality po, as a father, he's very loving, he's very caring, he's very overprotective. Overprotective! But in a good way naman po, Miss Karina, kasi I am who I am because of how he is as a father. Very maasikaso, mabusisi po, and very, yun nga po, caring po talaga. Talaga? Yes. Naku, ewan ko. Parati ko pinagsasabihan si Mar, OA ka na ha? OA ka na. 5 years old pa lang yan. Ngayon ang tanong, how well do they know each other? Bigyan nyo nga sila ng whiteboard. This is a test. It's a test na tingnan natin kung papasa kayo. Magkapareho kaya ang kanilang mga sagot. So this is the test. Are you ready? Yep. Ano ang favorite ulam ni Daddy? Hindi mo alam. Sabi nyo, magkakasabay kayong kumain, ha? Ngayon, makikita natin kung totoo yan. Okay? And sabay ninyong ipapakita yan on the count of 3. 1, 2, 3. Taran! Talaga nga! Ang layo naman. Favorite po. Oh. Basta. At least ngayon, Angela, alam mo na. Yun nga po eh. Kala ko Actually, pinag sinigang. Sinigang pakbet yan. Sa akin. O, nagturuan pa. O, wala kayong away. Next question. O, ano naman ang favorite ulam ni Angela? Yan. Okay. Okay. Ready? 1, 2, 3. Pakita? Ay! Nagkamali! What is that? I think you're compatible. I think compatible. Ito talaga ang favorite niya. Talaga. Sinigang. Nagkapalit. Nagkapalit. Ano ba favorite? Kanina Carbonara pasta. na. Ngayon, Hindi. ano ba yan? Nakakatawa Parehong na. gusto niya eh. Alam niyo, pinag-usapan niyo to. I'm sure comedy ang gusto ninyong mangyari dito. Yan kasi ang Parang madalas sa na favorite. casting ng food dito eh. Yan ang madalas na casting. Baliktad. Favorite lutuin ni Mami na sobrang sarap. Yung Pasta dalawang yun, yan. pasta. Okay, mamaya na ang away ha. Argumento. Ano ang favorite movie ni Angela? Movie? Wow! Ibig sabihin, nakikita niyang paulit-ulit niyang pinapanood. Movie. Can be local, can be international, ganon. Okay, 1, 2, ready? Iba yung lagay mo? Go! Haba ng title ng movie ni Angela. Tadan! What? Well, what is it? Huwag mong buhayin ng bangkay? O, palakpakan naman natin, nagkaroon sila ng isang point! Tumama rin. Oh, di ba? Kinatakutan ko yan nung bata ako sobra. Why naging kaya? favorite ko. Why kaya yun ang favorite mo? Ano? I think it's because kakaiba yung storyline, ano? Yes. Jess? Yeah. Ah? Yun ang paniniwala ko rin doon. Oo, di ba? Kakaiba, tapos nahirapan ka talaga. Charito Solis pang kasama mo. Maganda naging outcome ng movie. Hindi Right. namin At expect. hindi, that also set you. Yes. That set you because pagkatapos na nagtuloy-tuloy na yung career mo, Sa action na right? build up, yes. Okay. O ano naman ang favorite movie ni Daddy? Huwag mo sabihin bangkay ulit. Alam mo ba? Ano? And 1, 2, go! Tadan! Ano yan? The Matrix. Wow. Tama ba ako?
Ano sa'yo? Vikings! Oo, legit po. Okay. Alam ko kasi mahilig ka sa action. Parang Gusto ko medyo rin yan. malapit-lapit na ng Gusto ko rin konti. yan. Yun nga, Miss Queen. Pero ito kasi yung mga 3 years ago, until now, meron pa rin sa Alam mo, Netflix. that's such a macho trip. Diba? Yung Vikings na yan, macho trip talaga yung Vikings. Oo. Maganda lang yung story. Gusto ko yung mga medieval movies eh, mga parang ganun. Medieval, yung mga Medieval, tipong, yeah. oo, yung sinasabunutan yung mga costume, babae. yung mga, di ba, ganito tingnan. Maraming muscle. Ayun, okay. Next Action. question. Ilang taon nagkaroon ng boyfriend si Angela? Patay tayo dyan. Alam mo na yan. Okay. Teka, Ilang taon nagkaroon ng boyfriend si Angela? 7 years old? Wow! Okay, ready? Go. Ano ba? 19? Nagkunwari ka pa. 14. Nagkunwari ka pa. Nagkunwari ka Sabi pa. mo may crush Oh, ka. my Ay, bata. naku, huling-huli ka Grabe naman. yung Alam mo, 14. marami Hindi, kang parang- mga bagay na akala mo hindi nila alam. Parang baby, ano mo yata, parang anong tawag doon, yung ano? Hello. Boyfriend. Puppy love lang yan, Dad. Doon Parang- naman. Pag-usapan na lang kasi yung pangalan ng guy. Tagat sa pangalan na. Nalagyan kong pareho. O, ito na. Bago magkabukuhan at magkasermonan nito. Kailan ang anniversary ni Mommy and Daddy? The date, please. Okay. Alam mo ba yun? Ready? Go! Tcharan! December 5. Yay! Palakpakan Alam naman pala. ulit! Akala ko Father's Day tsaka Mother's Day lang alam mo eh. Ano ginagawa nyo pagka, ano? Ano ginagawa niyo pagka anniversary niyo? Lumalabas kami. Bisa kasama rin sila or out of town, out of the country. Depende. Ah, really? Yung 25th namin, dito namin ginawa sa bahay. Nag-renews kami ng bawas namin. So, Oh, nice. dito na ginawa sa baba. Sa Lanay, Wow. tapos dito sa baba. So, with few friends, okay naman. Is that an inspiration for you that, wow, love at first sight, pinakasalan ka agad after 2 weeks, pagkatapos, nag-forever na sila. So is it an inspiration to you? Because today, alam mo yung mga edad ninyo, ha? Dami ko naririnig na mga kung ano-ano na talagang ano kayo, masyado nang mapili, naghihiwalay ka agad, mga ganyan. Actually, they set the standards really high, Miss Karina. Kaya I'm still in the scene of like, looking for a perfect partner for me. Kasi nga, I see my parents who are very loving all the time. I see them hugging, cuddling, kissing, cooking each other good food. So parang nakaka-inspire po makahanap ng that kind of forever and love. So, ayun po. You better be sure you choose the right guy. Di ba, ano, Jess? Pag nagkamali ka sa partner mo, parang kalahati na ng buhay mo, igunaw. Hindi ba? Okay. So, ang Gunaw tanong... talaga eh. Ha? Gunaw Ganun ba? talaga. Tuloy-tuloy ka pa rin ba sa showbiz kahit na andyan ang politika, Oh yes, etc.? yes. I just wrap up yung another show sa GMA, yung Black Rider. So happy naman ako doon as a guest nila. Action ng mga ginagawa natin. So sabi ko, wow, at this age, kaya ko pala rin mag-action. Why not? Siguro pag hindi ka nag-i-ensayo rin or nag-workout o nag-discipline sa sarili mo, baka mahirapan ako sa mga Si ganun Tom scene. Cruise, 60 na. Di ba? Oo, sumasakay Ito, pa ng motorsiklo. Ano pa rin, di ba? Tumatalon pa rin, di ba? So do you think, you be in the same movie or teleserye one day? Actually, nagkasama kami sa Black Rider, nag-guest din siya. Okay. Short lang naman nag-guest yung din kanyang siya. guesting. Ang yeah. cool nga po na nakikita ko siya sa same eksena po. So it was such a fun experience. Is it weird? At first po, parang iniisip ko, okay, he's not my dad in the scene, he's not my dad in the scene. So kailangan poker face ako. I had tried so hard to act like na kailangan di ko siya makita as a father. Totoo. So at first nakakailang po, pero eventually I had to get used to it, Miss Karina. Kaka-conscious, Nakaka-conscious. diba? Anong kaka-conscious siya? So, ano naman ang bonding ninyo? You have bonding moments naman. Last time po, nag-firing kami together with his co-stars po. So, that was really fun. Nanalo kami ng awards. Gulat ako. Practical shooting. Opo. Oo. Tiyempo kami. Kaya kay Senator Robin, nag-invite siya sa mga Yes. celebrity. So may fan shoot doon na portion. So sinali ako. Tapos kailangan lang ng isang shooter pa na newcomer. So sabi niya, ba't si Angela, sama natin. Sinama bigla. Tapos nanalo siya ng first runner-up din na nakashoot. Nanalo pa ng award. Action ang gusto niyang gawin. Kailangan mo talaga siyang turuan. Isama mo na rin siya sa off-roading mo. Mahilig ka raw sa off-roading. Sumasama siya actually. Kami nga ni Lizette,
minsan kami 3 or 4 kami ng mga anak ko. So, na-enjoy naman yung outdoor. Para kang nasa loob ng osterizer. Kasi yung asawa ko rin mahilig sa off-roading. Once lang, ayoko na. Kalog-kalog kasi. No? Kalog-kalog kasi pasahero ka eh. Mahirap yung pasahero. Maganda yung ikaw yung nagmamaneho, di ba? Mas Pero ma-enjoy. tandaan mo ha, ang partner in life ha. Yes. Huwag magmamadali. Ako talaga ang ano. Okay. After everything you've been through, Jess, parang okay naman, ano? Walang major gusot, no? Well, so far so good, no? Oo. Kasi importante lang ay prayer sa bawat gagawin mo na maging maayos lahat, pati takbo ng buhay mo, ng family mo, career. So, siyempre, meron naman tayong challenges. Alam naman niyang kakayanin mo, kaya niya binibigay yun. Ganun lang naman, di ba? Pag nalagpasan mo, di okay na. Correct. Kasi ang importante, for me, ang past is history na, di ba? Yung present is a gift, and then yung future, yun yung mystery, suspense. So, di ba, yun ang buhay. So, whatever it is, siya nang bahala. Parang ano, pelikula. May mystery suspense pa. It's a nice attitude. Congratulations. We Thank wish you. you the best. Thank At you. maraming salamat at pinapasok mo kami dito at ginulo namin ang bahay mo. No problem. Okay? Maraming salamat. Always welcome. Thank Thank you. you. At Thank you salamat so po much sa inyong po. lahat. Thank you. Magkukwentuhan pa kami pero hindi na kayo pwedeng makinig. Bye! Thank you po. Thank you.